Yan ang mabuti na mabuti siya. Ang laki niya. Ang laki niya guys. Wow. Ang laki. Sorry kung nagambala kita at mabuti hindi kita natapakan. Ang laki niya. Ito yung ulo niya pala. Ito yung ulo niya. Ano? Punta, ayun siya. Ayun na siya guys, diyan siya pupunta. Naghanap siya ng tamang pwesto. Saan ba niya, saan siya magpapahinga muli. Matutulog uli yan. Ang haba niya oh. Ganda. Ganda niya guys. Oh, ganda oh. Napakagandang walwalo talaga. Kaso talagang napakakamandag lang niya. So talaga mas makamandag pa daw ito talaga sa cobra, yung ahas na ito. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is sleeping, do you think of me? With the road ahead's coming back again, coming back to me. I remember the long drives, the late nights in your car. I remember it all. Windows down, empty streets, you were all I used to know. You and I, forever, forever ago. And you used to drive me home. I'm an expert at overthinking, I shouldn't. You come across as a cool guy, someone is the opposite. And all my friends are leaving, but I wanna stay here. Can we just stay here? So nandito na tayo ngayon sa Bato Tabaw, na tinatawag nilang Bato Tabaw, na maliit na isla na pinamumugaran ng mga ahas na walo-walo. Balikan natin at tingnan natin kung dumami sila or umalis na sila dyan dahil naaabuso ng mga dumarayo rito dahil sa kanilang mga kalat na naiiwan at mga basura. So akitin natin to guys. So kailangan natin tumabi dito guys para makababa tayo. Mabuti, kalmada ang dagat at mabilis tayong nakatabi. Hindi katulad nung unang punta natin dito ay talagang humahampas yung tubig dyan, yung kalakasan ng alon, at yung bangka natin ay hindi makatabi dahil baka humampas sa mga kabatuhan. Handa lang at madulas talaga. Ano kaya ito? Itlog kaya ng ano to? Laki ng mga crabs. Siguro itlog doon ay mga shell. Ang daming crab. Gagapangan sila. Babaw lang. Kaya mo. Sige, akit ka muna kaya. Medyo malakas na yung current. So ganito lang style namin dito guys, para maitawid namin yung mga gamit. Buti medyo mababaw pa at medyo may kalikutan lang yung alon. At madulas yung mga bato. Grabe naman dulas. Yun lang, dulas ng bato na yan. Kaya ka doon. Tapos pati ng dami oh. Ha?
Dami similya. Parang dilis. Dadaan na. Dito banda. Yan. Yan. Okay, ingat. Okay. Hindi kumakain ng ano dito. Yung shell ng crab. Yun ang daan natin sa gilid, di ba? So guys, itong part na to ay hindi na natin napupuntahan. Pero may nakita tayo, napakalaking balat ng sagad ng walo-walo. Ayun guys. Napapansin nyo yun, oh. Balat ng ahas ng walo-walo. Yan. Laki niyan. Grabe yung alon guys. Yung alon. Talagang pag umampas siya ay pag nandiyan tayo siguradong masasaktan tayo. Lakas ng alon sa baba guys. So dito tayo ngayon nakatapak sa maliit na isla na tinatawag na Bato Tabaw. Sana marami mong magpakita sa ating mga ahas na walo-walo. Right. So habang dito tayo sa kalagitnaan ng maliit na isla na ito, pansin natin yung katahimikan guys. Dahil napakaaga natin, hindi katulad nung unang pumunta tayo ay katanghalian at napakaraming langgam kung pumunta tayo. Pero mula ngayon hanggang ngayon ay marami pa rin langgam at marami na naman tayo nakitang basura na naiwan ng mga dumadayo dito sa Bato Tabaw. So dito muna tayo guys, pababa dito. Dito yung mga pinamumugaran nila, yung mga ahas ng walo-walo. Dahil medyo may kalamigan yung tubig yan at yung parang medyo papasok na parang kuweba. So tara at ingat lang at baka makatapak tayo ng ahas. So guys, samang pababa tayo dito. Tatahakin sana natin yun. May nakita agad tayo na isang walo-walo. So nandito lang siya sa paanan natin. Yan siya guys. Yan siya. So medyo hindi siya kalakihan at tingin ko natutulog siya. So hindi natin siya gagambalain. At bababa pa tayo din guys. Dahil doon talaga ang pakay natin na babain. So wag sana siyang maging agresibo. At medyo gumagalaw siya. Yan siya guys. So hindi natin siya gagambalain. Meron dito nga asa. Ito, isa. So dito kailangan dahan-dahan lang yung pagbaba natin. Dahil pag di natin nasigurado na bawat pag-akbang natin ay makatapak tayo ng ahas ng walo-walo ay napakakamandag. Mas makamandag pa sa cobra ang ahas ng walo-walo. Yan siya, yung ahas. So si Papa Jack, ito yung ahas. Baka matapakan niya. Ang daming paniki dito guys. Ito yung lungga ng mga paniki. Ayan. May mga paniki dyan. Katira. So dito wala tayong nakitang sa malapit sa atin. Tignan natin sa iba. Baka meron. Dito pala sa taas natin guys, napakaraming paniki. Ayun. Nandiyan sila nagpupugaran at kasi madilim.
Wala naman sila ibang mapupuntahan. Bukod dyan at dito sa baba. Dito ay katubigan na. Madilim nga lang. Mga tayong dalang flashlight. Uy, laki. Yun. Yun siya guys, yung laki. So may isa pang lumulusot dito guys, na isang walo-walo. At pinipilit niya siksik yung sarili niya. So subukan natin guys sa kabilang part na to ng malalaking bato. Baka meron tayong matagpo ang mga iba pang mga nakatira dito, tulad ng ahas ng walo-walo. Wala pa tayo makita guys. Nakakaagaw pansin yung pagandahan ng dagat dito sa paligid na pinapaikutan yung Bato Tabaw. Ito na yung likod nung pinagdaungan natin ng bangka guys. Napakaganda pala rito. So medyo delikado dahil napakataas. At patuloy pa rin tayo naghahanap ng pakay natin na ahas na walo-walo. So mamaya pupunta tayo sa kabilang part na yun. Iba nga lang ang daan. So tingnan natin dito. So okay tayo dun guys sa kabila, sa taas, sa kabilang part. Ingat para makita natin yung iba pang part ng kabatuhan dun, kung meron pang ibang namamahinga na nilalang na kung ano pang meron dito. So grabe yung lula ko dito guys sa ilalim na ito. Talagang umahampas yung mga alon at ang daming isda dun sa baba niya, yung may silong na yan. Napakaganda ng tanawin dito, nakakalula lang. So pinilit natin makaabot sa gilid dito para matignan na rin natin kung may makikita rin tayo ditong iba pang namamahinga na nilalang. So ang daming isda dun guys. So kitang kita yung mga isda. Ewan ko lang kung kita sa video. Ang dami. So lipat tayo dito sa kabilang part. Nasa kabilang part na pala tayo guys ng bato. Doon tayo galing kanina sa may puno na yon. At dito na naman tayo sa kabila. Dahil wala tayong nakita doon. Pero hindi pa natin nalilibot yung kabuuan ng kalahati. So maliit lang siya sa video guys, tsaka sa picture. Pero pag nandito ka na, ay napakalaki pala ng Bato Tabaw na ito. Ayan guys, may isang natutulog na nilalang dito. Pakita ko sa inyo. So yun siya. Yun siya guys. So, kita nyo. So guys, so ang sarap ng tulog niya. At di naman natin siya gagambalain. So gusto lang natin siya makita kung marami pa tayo makikita rito. Dahil nung nakaraan pumunta tayo dito ay talagang kumpul-kumpul ang mga ahas ng walo-walo rito. So malamig kasi yung part na to, kaya dito sila namamahay. Grabe yung alon, no? Galit na galit yung hampas niya. So ang ganda ng balat niya guys, parang healthy siya. So yan siya, no? Napakakinis niya. Napakakinis, tapos napakakintab at mukhang mataba naman siya. So okay na tayo dito at punta tayo sa ibang part ng kabatuhan na ito guys. Medyo delikado lang at nakakangilaw dahil wala tayong babagsakang malambot at napakatatalas ng mga bato. Pasukin natin to guys, itong maliit na daanan na ito. Sana meron tayong makita pa na ahas na nakaratira dito.
So paalam ko lang sa inyo guys, sa mga pupunta rito, magbota or magsapatos dahil wala talagang ibang nakatira dito kundi mga ahas lang ng walo-walo. So parang ginawa na nila itong bahay, itong isang malaking kabatuhan na ito. At napakaganda guys, oh. Ganda. So paano tayo makapunta? Akit tayo dito at tatawid tayo sa kabila. Nakakalula ito guys, napakaraming isda, oh. So talagang nagiging bahay na rin ng mga isda ito dahil sa ganda ng batuhan at pwede nilang pagbahayan at pag-itlogan. So dito na tayo sa part ng kabila na nasa taas tayo guys. So dyan tayo galing kanina. Sana may makita tayo dito na mga nagpapahinga pa at di natin sila gagambalain. Ayun guys, ang laki. Ang laki, oh. Kita nyo? Ang laki. Ang laking ahas. Ahas na walo-walo. Kasi guys, oh. Ang laki niya. So yung katawan pa lang niya talagang napakalaki na. Meron pang isa guys. Ayun, oh. So dito sila namamahay pala. So yan. Yan yung isa. Bali dalawa na. Bali dalawa na yung nakita natin guys. Medyo nakasuksok lang sila kaya hindi masyadong malinaw. Pero sa personal ay talagang napakaganda yung tingnan. Kasi guys, oh. Yan yung isa na nakita natin na may takip na dahon. So hindi natin sila gagalawin. Malaki rin to guys. Parang parehas nung size nung isa. Wow, nakakatuwa dahil ang lulusog nila guys, ang tataba nila din, tsaka malilinis yung katawan nila at mukhang maayos ang kalagayan nila dito sa maliit na isla ng Batutabaw. So hanap pa tayo sa iba. Ingat lang at kailangan wag natin sila matapakan at masaktan at napakakamandag ng ahas na yan. So dito tayo sa loob ng kakahuyan. Sana safe tayo dito guys. Ano pa bang makikita natin dito? Medyo mahirap lang talaga bumaba rito. Kulang yung mga aapakan. Nag-iingat tayo dahil baka matapakan natin yung ahas dito at matuklaw tayo. So kailangan natin tignan mabuti kung ano pa. So marami akong nakikitang mga pinagpalitan na kaliskis guys. Wait lang at puposisyon tayo ng maayos at nakabitin tayo dito sa batuhan. Okay. So ito yung nakita natin guys na isa na kaliskis ito na pinagpalitan. Dudurog siya. Ay, nahulog. So ito guys, nahulog yung malaking part. Baba pa tayo dito. At mukhang may matatagpuan pa tayo dito dahil napakalamig sa lugar na to. So wala rito. Ang laking isda, oh. Ang laki ng mga naglalaro yung mga isda, yung mga mahaba na parang may mga nguso. Yung sila guys, oh. Nakakatuwa yung spot na to. Talagang buhay na buhay dahil sa mga gawa ng Panginoon. Hanap pa tayo dito. So yun guys, ito na yung sinasabi ko. At may ahas pala. Wait lang, kuha tayo ng pinisin natin yung dahon. May ahas na malaki. Yun guys, oh.
Yung ahas pala na malaki, muntik na tayong tumapak dito. Kasi nga puro dahon siya. At buti na may nakita tayong isang part ng kaliskis niya. So yan siya oh. So guys oh. Ay. Ito siya guys oh. Yan gumagalaw. Kasi ang laki. Ang laki ng ahas. So namamay nga siya dyan. Sinsya na at kailangan ko lang makita kung nasa yung posisyon ng ulo mo para safe ako. So yun siya guys. Ang laki niya. Yun siya. Hindi naman natin siya sasaktan. Ayun yung ulo niya. Ayan. So yun siya guys. So yun na. Yun na, mabuti lang mabasa siya. Ang laki niya. Ang laki niya guys. Wow. Ang laki. Sorry kung nagambala kita at mabuti hindi kita natapakan. Ang laki niya. Grabe, mabuti hindi natin natapakan talaga at mabuti pinagmasdan muna natin yung mga bawat hakbangan natin. Kung hindi ay baka naging kwento na lang tayo. So hanap pa tayo dito guys at mukhang marami pa tayong matatagpuan dito dahil iba yung lamig dito. So mukhang dito sila talaga magpupugad yung mga ahas ng walo-walo. So try pa natin sa iba kung may mahanap pa tayo. So yun lang yung ahas na ay meron pa isa. Ayun pa guys. Nakaposisyon siya. Ayun siya. Ang taba niya. Ang laki. So ito yung ulo niya pala. Ito yung ulo niya. Yan o. So yan ang ulo niya guys. Napaka peaceful nila, no? Napaka bait nila. Hindi sila basta nanunuklaw, maliban na lang siguro pag talagang nasaktan sila. So yung ginalaw nating ahas kanina, doon sa muntikan natin matapakan, kaya lang natin siya ginalaw para umalis. Kasi mahirap pagka natapakan natin siya, ay talagang ikapapahamak natin. So umalis na yung ahas na isa. Saan na nagpunta? Ayun siya. Ayun na siya guys, diyan siya pupunta. Naghanap siya ng tamang pwesto. Kung saan ba niya, kung saan siya magpapahinga muli. Matutulog uli yan. Ang haba niya oh. Ganda. Ganda niya guys. Oh, ganda oh. Napakagandang walo-walo talaga. Kaso talagang napakakamandag lang niya. So talaga mas makamandag pa daw ito talaga sa cobra, yung ahas na ito. Pero hindi siya ganun ka-agresibo guys. Ang gandang tignan oh. Haba niya guys. Wow. Pasensya na kung naistorbo kita. At ayan, tama-tama yung posisyon mo dyan para malayo ka sa mahakbangan. Yan, dyan siya po pwesto guys, sa medyo malamig dyan. Galing. So tara, at hanap pa tayo ng iba pang kauri niya at kung ano pang merong iba rito na pwede na pa nating masaksihan. Tingin ko marami pa dito eh, natatakpan lang ng mga dahon to. Yung iba namamahinga. At mahirap lang bumaba dito guys dahil puro dahon at baka may ahas na naman na nakapaloob sa ilalim. Ayun, meron na naman. Nakita ko. So ito guys, oh, meron na namang ahas. Yan oh. Yan siya oh. Laki din. Yan, nagmagalaw siya. Yan guys. Magalaw siya yun. Talaga nagpapaano sila sa mga dahon para magpalamig din sa kanila. So nakikita nyo guys. Yan oh.
So ganyan lang sila guys, hindi sila katulad ng mga agresibong ahas, katulad ng cobra ay pag ginalaw mo ay susugurin ka, may agresibo sila. Sila pag ginalaw mo pala, first time natin galawin ay maalis na lang. So bukod dito sa nakita natin, meron pa palang isa guys. So yun siya. Yun siya guys. Malaki rin. Malaki rin itong ahas na ito. Yun siya. So marami pa pala rito. So ito yung isa. Ito yung isa guys. Yun siya. Bali dalawa silang nandito. Mukhang hindi lang yata dalawa. At bukod dito sa isa, yun siya guys. So hindi na natin sila gagambalain pa. Kasi maganda yung pwesto nila dyan guys. Para hindi na sila lumipat. Pag ginalaw natin siya, lilipat siya sa ibang pwesto. Maghahanap na ibang pwesto yan. So para dyan lang sila, para safety na rin sila at malamig dito. So yun, mabuti. Hindi natin tinapakan din yung panibagong yung mga dahon dito. At marami pala talagang ahas na namamahinga sila ng dahon. At kailangan natin maging alerto. Dahil baka mamaya papunta sa atin yung ahas ay hindi natin alam. So alis tayo dito guys para hindi na natin sila mabulabog pa. At nakakatuwa naman at nagpakita sila sa atin, napuntahan natin yung tamang timing na nagpapahinga sila. So pagdating ng gabi guys, agresibo sila na mabilis, hindi naman sila manunuklaw. So kahit may tao dyan, dadaanan ka niyan. Parang naghahanap sila ng maakitan na bahay sa iba't ibang part na to. Parang nagpapaunahan sila ng lungga, kung saan sila lulungga, kung saan sila magbe-base. So yan, tara. Punta natin yung kasama natin doon guys, si Papa Jack TV. At gitimpla ng kape yun. Medyo nakakahingal. At nakakatakot kasi yung mga baba dito na parang hihigupin ka nung tubig, yung lakas nung alon at nakakalula. So tingnan ulit natin, baka meron pa ditong natira na hindi pa natin nakikita. At baka mamaya may kasama siya rito yung kayo nang umalis na walo-walo. Baka matapakan natin. So marami tayong nakita ng walo-walo na ahas. So clear naman siya. Siguro naka-6 na ahas tayo ngayong pagpunta natin dito. Okay na sa akin yun. At nakita natin na mataba naman sila at mukhang peaceful yung kanilang tirahan dito. Walang gumagambala. So ito na guys, atakit ulit tayo. Yeah. Alright, wala na ba rito? Dito tayo. Guys, bigla ako napatapak, di na ako nag-isip kung may nakatira ba dito. Buti wala. Nakakalula yung lalim dito. Dito ay mukhang wala na. Wala nang ahas. At doon talaga sila sa may bandang gitna. At hindi sila guys naninirahan na katulad na ibang ahas na pupunta sa puno tapos nakapalupot lang sila yung iba. Hindi sila ganun. Talagang sa mga ano sila. Sa ganito, parang mga batong corals, ganyan. Kasi sa dagat ang pagkain nila, ang habitat talaga nila sa dagat. So yun, hindi na tayo nakapunta sa banda doon dahil napakainit na. Tara. Uy. May ahas na naman guys. So pampitong ahas na to. Ito guys. Laki. Ay aso. Laki niyan guys. So namamay nga siya. Hindi natin siya gagambalain at mukhang masarap yung tulog niya dyan at mahimbing. So ang ganda nung tiyempo ng araw na punta natin ngayon at nagtiyempo natin sila mga nagpapahinga. At nakakatuwa pagka nagpapahinga sila, nakikita sila nagpapahinga dahil hindi ka makakaramdam ng kaba or
parang nasa panganib ka dahil napaka-peaceful nila pag nagpapahinga talaga. So, diyan ka muna. Pahinga ka lang dyan. So, tara na. So guys, di pa tayo nakakaalis. Kakakita lang natin si isang nagpapahinga na to. Ayan. Meron pang isa doon. Malaki din. Ayan siya guys, oh. Papahinga din siya. So ang dami pala nating ahas na nadaanan na nakaligtaan natin. So ngayon pabalik ay nakikita na natin sila. Mabuti naman at hindi sila agresibo, kasi kung hindi natin sila nakita kayo at agresibo sila, pwede ka pahamak natin. So katulad niyan, pwede natin silang daan-daanan kahit nandyan lang sila. So huwag lang silang masasaktan. Talagang lalaban sila. Nalulula talaga ako dito guys sa pababa na to. Bukod sa natatakot ako sa na makagat ng walo-walo, ito pang isang bangin na papuntang dagat yung nakakangilo pababa. Okay, so dito na tayo sa silong at dito si Papa Jack TV. Nakapagtimpla na pala siya ng kape. So kape tayo guys. Minta na kaming kalan. Then nakalimutan naman namin yung aming butane. So buti may gatong na nagawa si Jack para kapagpakulo siya ng tubig. So ang kape talaga guys sa lahat ng vlog natin, hindi nawawala. Kape tayo. Daming lantek. Daming antek. Daming langgam. Ba nagkakape tayo ay tinawag ko si Papa Jack TV. May nakita pa tayong isang ahas dito na nagpahabol pa. So yun siya guys. Ito. Nakikita nyo, ang laki niya. Pero nasa loob kasi siya. Malaki to. Malaki tong ahas na to. Yun siya guys, oh. Sa loob siya ng masikip na butas. So, paalis na kami guys. At may init na, katanghalian, tapat na rin. At meron pala tayo ditong nakitang birhen. At saglitan natin guys itong birhen na ito. Yun. So naglalagay din pala sila guys ng mga barya. So yun yung mga barya nila. Ganda at nalagyan dito ng altar ni Mama Mary. So tara na. So yun na si Kuya Joey, yung ating laging kasama na pumunta rito, lagi nating service at naging kaibigan na rin natin. So mabuti kalmada pa rin ang dagat guys. So hanggang dito na lang po. Sa lahat po na hindi nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Kuya Joms. So love you all. Ingat po lahat. Peace out. Ingat. So ito yung para natin guys para makasakay. Yan. Yan ang agak. Oops.